Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng kwento ni Islaw at ng kanyang alagang kalabaw. Pakinggan natin. Iyon na nga, Islaw! Mabuti naman at nasabi na ni Mang Utoy. Sapagkat hindi tayo maaaring hindi makapunta doon. Dahil ang nag-imbita sa akin mismo ay ang aking pinsan. Ipinangangalandakan pa niya ang kanyang kalabaw na wala daw makakatalo. Siyempre naman, hindi ako makakapayag ng ganon. Pakakainin natin ng alikabok ang kanyang kalabaw. Hindi ba, Islaw? Sambit pa ni Kapitan. Kaya, Islaw, hindi tayo maaaring matalo sa pinsan ko na yun. Ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang pinakamahusay pagdating sa karera ng kalabaw. Hindi ba, Islaw? Sambit pa ni Kapitan. Nung mga sandaling yun, yung mga naiisip kong dahilan upang ipagpaliban ng karera na yun ay tila lahat naunsyami. Sapagkat wala pa man, ay mismong si Kapitan ang hindi makapag-antay na makapunta sa kabilang baryo para sa karera. Patuloy pa sa pagsasalita si Kapitan. Biruin mo yun, Islaw! Niyayabangan ako ng pinsan ko. Hindi maaari yun. Hindi ba, Kadyo? Kaya kinakailangang makondisyon mo na, Islaw, ang iyong kalabaw. Hindi natin maaaring mapalampas ang karera na yan. Dagdag pa ni Kapitan. Dahil doon ay napatingin na rin sa akin si Kadyo. At napailing na lamang na parang sinasabing, wala nung kapag-apag-asang makaalis kami sa Makalawa. Nang maya-maya pa, ay may tumawag kay Kapitan kung kaya't natigil ito sa kanyang pagkukwento. At pansamantalang tinungo ang tumawag sa kanya. Dahil doon ay napabulong na si Kadyo. Slow. Mukhang wala na tayong pag-asang makapunta kay Lolo sa Makalawa. Bulong ni Kadyo. Susubukan ko muna, Kadyo. Anong mali mo? Baka mapapayag ko si Kapitan. Sambit ko pa. Sapagkat ng mga sandaling yun, ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na si Kapitan pagkagaling sa labas. At bago pa makapagsalita si Kapitan muli, ay tinanguan na ako ni Kadyo bilang hudyat na unahan ko nang magsalita si Kapitan. Kapitan, may pakiusap po sana ako. Sambit ko. Ano yun, Islaw? Tanong ni Kapitan. Baka maaari pong ibang kalabaw na lamang po ang gamitin ninyo sapagkat may pupuntahan po kami ni Kadyo sa Makalawa. Sambit ko. Nako, Islaw! Baka pa pwedeng ipagpaliban mo na lamang yan lakad yun yan ni Kadyo. At importanteng mahalaga na manalo tayo doon. Sambit pa ni Kapitan. Sa ibang kalabaw po ba, Kapitan? Hindi po ba pwede? Tanong kong muli. Islaw! Ang kalabaw mo ang pinakamabis sa lahat dito. Walang uubras sa kalabaw mo. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo, Islaw. Baka maaring huwag ka na munang tumuloy dyan sa lakad niyong yan. Ano bang gusto niyo? Makakain? Papakainin ko kayo. Ano mang gusto niyo? Pera? Pera ba? Bibigyan ko kayo para lamang
Ipagpaliban niyo muna ang lakad yun na yan ni Kadyo. Pagpapaliwanag pa ni Kapitan. Nung araw na yun, umuwi kami ni Kadyo na hindi na isakatuparan ng aming plano na umalis sa Makalawa. Subalit may mga bitbit kaming naglalakihang langka, ubod ng niyog, at malalaking tipak ng tapa ng baka. Lahat ng yun ay mula kay Kapitan. Binigay sa amin bilang pagsali sa karera. Bagamat napipilitan, ay wala na rin kaming nagawa pa. Kung kaya't kahit saglit, ay sinanay ko ang alaga kong kalabaw para sa paparating na palaro. At kagaya nung dati, nag-usal ako para mapasunod ang alaga kong kalabaw. Pagkabitaw ko ng dasal, ay kada bitaw ko at utos ko ay nakasunod ang alaga kong kalabaw. Sa isip-isip ko, nasisiguro na namin ang aming panalo. Pagsapit ng araw na yun, ay maaga pa lamang ay nasa labas na ng aming bakuran sina Kapitan, kasama sina Mang Ambo at Mang Berting. At naroroon din si Kadyo. Halos pabukang liwayway pa lamang ay nakaantabay na sa aming bakuran sina Kapitan. Dali-dali na akong nagbihis sapagkat nakakahiya naman na nag-aantay sina Kapitan sa labas. "Islaw! Magandang umaga sa'yo!" bungad ni Kapitan nang pagkapanaog ko sa aming bahay. "Magandang umaga din po, Kapitan," tugon ko. "Handa ka na ba, Islaw? Handa ka na bang palamunin ng alikabok ang kalabaw ng pinsan ko?" banggit pa ni Kapitan. Nang biglang nagsalita si Kadyo. "Handang-handa na po yan, Kapitan. Ang totoo niyan eh, nagsanay pa kami kahapon, Kapitan, para lamang sa paligsahan yan. Patunay lamang na pinaghahandaan talaga yan ni Islaw." Kuwento pa ni Kadyo. "Magaling! Magaling! Ganyan nga, Islaw! Ganyan!" tugon pa ni Kapitan. At hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at tumulak na kami patungo sa kabilang baryo. Sila Kapitan ay nakasakay sa karitela, samantalang ako ay nakasakay sa aking alagang kalabaw. At habang binabagtas namin ang daan patungo sa pistahan, ay walang humpay si Kapitan sa pagsasalita. Panay ito kwento, subalit hindi ko na ito gaanong pinapakinggan sapagkat ang totoo niyan ay napipilitan lamang kami ni Kadyo na sumama kay Kapitan. Makalipas ang halos 2 oras na paglalakbay, ay nakarating kami sa isang baryo. "Eto na! Eto na ang pupuntahan natin. Nako! Hindi na ako makapag-antay pa. At pauusukan natin yung pinsan ko na yan!" banggit pa ni Kapitan. "Tama, Kapitan. Papausukan natin yan. Gagawin nating lamok yan sila, Kapitan!" sambit pa ni Mang Ambo. Unti-unti ay nakakakita na ako ng mga banderitas na nakasabit sa mga gilid-gilid. At nakikita ko na rin ang mga tao. Mararamdaman mo ang magiliw na tingin ng mga tao rito habang may nakikitang paparating na bisita sa kanilang baryo. Bagamat napilitan lamang ako, ay pagkapasok pa lamang sa baryo, ay gumaan kaagad ang aking pakiramdam sapagkat malalanghap mo na ang samyo ng samot-saring putahe na talaga namang magpapagutom sa iyong sikmura. Napakabango ng mga iniluluto nila at mga inihahanda. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakbay sa pangunguna ni Kapitan. Nang maya-maya pa, ay biglang may sumigaw
mula sa isang bahay na may kalakihan. Carlito! Sigaw ng isang lalaki may katabaan. Medyo bilugin, ngunit hindi naman katangkaran. Ngunit nagtataglay ito ng malakas na boses. Nang biglang sumigaw din si Kapitan. Tiago! Tiago! Tugon ni Kapitan. Abo! Pakihinto mo muna at papanawag ako! Sambit pa ni Kapitan. At walang ano-ano ay bumaba si Kapitan mula sa karitela at agad na sinalubong ang taong sumigaw kanina. Nag-aka pa ng dalawa na parang dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Nang maya-maya pa'y nagsalita muli ang lalaki may katabaan. Ano, Carlito? Handa ka na bang mapahiya? Baka hindi umubra yung pambato mo na yan, ha? Hindi yan uubra dito! Sambit pa ng lalaki may katabaan. Abay! Dadayo ba kami dito para lamang mapahiya? Dumayo kami dito upang pakainin ka ng alikabok! Tugon naman ni Kapitan. At sabay nagtawanan ng dalawa. Na ba ang pangdayo ninyo? Parang iiwanan lang sa kangkungan ng kalabaw namin, ah. Sagot pa ng lalaking may katabaan. Yan bang mga kasama mo, Carlito? Tanong pa ng lalaki. Oo, yan ang mga kasamaan ko. Nakikita mo bang binata niyan na nakasakay sa kalabaw? Yan ang magpapakain sa'yo ng alikabok. Isusubo pa sa iyong bunganga. Sambit pa ni Kapitan habang nakaturo sa akin. Ako naman ay dagli ang nakaramdam ng pahiya. Ako naman ay dali-daling nakaramdam ng pagkahiya kung kat napayuko na lamang ako. Tumawa naman ng malakas ang matabang lalaki nung sinabi niyo ni Kapitan. Bago ka magyabang, Carlito, ang kalabaw namin para lang sa iyong kalaman, ay parang kidlat tong tumakbo. Tiyak walang makakauna dyan. Iiwanan lamang sa puti kanyang kalabaw mo na yan. Sagot pa ng matabang lalaki. At nagkatawanan muli ang dalawa. Ay teka! Bago mo ako pakainin ng alikabok, kayo muna ang pakakainin ko. Halika! Kumain na muna kayo. Halika! Pumasok muna kayo. Yakag sa amin nung lalaki. Pagkapanaog namin, ay ipinakilala na kami ni Kapitan isa-isa. Ang may kataba ang lalaki na yun ay si Mang Tiago, pinsan ni Kapitan. Pagkapasok namin sa pamamahay ni Mang Tiago, ay sinalubong kami ng iba't ibang klaseng pagkain na handa. May kaldereta, may inihaw, may tinola, at hindi mawawala ang lechon na nakaparada sa gitna ng mesa. Halos hindi ako magkandamayo sa kung ano ang una kong kakainin. At bukod pa dun, ay napakainit ng pagtanggap sa amin ng pamilya ni Mang Tiago. Matapos kumain, ay inaya ko na si Kadyo na lumabas. Nang maya-maya pa binulungan ako ni Kadyo. Islaw, tingnan mo yung isang dalagaw. Nakatingin sa'yo. Sambit pa nito. Pagkatingin ko, ay ito yung anak ni Mang Tiago. Di ba, Islaw? Nakatingin sa'yo. Mukhang natitipuhan ka. Sambit pa ni Kadyo. Ako naman ay likas na mahiyain kung kaya't agad kong sinuway si Kadyo. Ano ka ba, Kadyo? Huwag kang maingay. Marinig ka't nakakaya kay namang Tiago. Bulong ko. At dahil sa labis kong hiya, at dahil na rin sa kaba, ay nagmadali na akong lumabas ng bahay nila Mang Tiago. Agad ko nang pinuntahan ang alaga kong kalabaw
upang doon na lamang muna manatili habang inaantay sina kapitan. Nang maya-maya pa'y nakakita ako ng mga kababaihan na dumadaan at naroon sila sa may kabilang banda ng kalsada. Nang bigla akong napatulala sapagkat ang isa sa mga kababaihang yun ay napakaganda. Ubod ng gandang dilag. At sa tingin ko ay siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa tanang buhay ko. Mahiyain ako sa mga babae. Subalit pagkakita ko sa magandang binibini na yun, ay hindi ko na namalayan na nakatingin na pala ako sa kanya. At pakiwari kay pansamantalang tumigil ang pag-inog ng aking mundo. Napakaganda niya. At lalong tumingkad ang kanyang ganda sa suot niyang baro at saya. Nang bigla na lamang may tumapik sa aking likuran. Hoy Islaw, ano bang tinitingnan-tingnan mo dyan? Kanina pa kita tinatawag ah. Sambit pa ni Kadyo. At nang magawi din ang tingin ni Kadyo sa mga dumadaan na mga dalaga. Kaya pala nakatingin ka dyan, Islaw. Napakaganda naman pala talaga. Sambit pa ni Kadyo. Ah! May nagugustuhan ka dyan, Islaw, ano? Aminin mo na! Sambit pa ni Kadyo. Kaagad kong tinakpan ang bibig ni Kadyo noong mga sandaling yun. Huwag kang maingay, Kadyo. Ano ka ba? Nakakaya baka marinig ka nila. Sambit ko ba? O sige. Hindi na ako mag-iingay. Sambit pa ni Kadyo. At dahil doon ay inalis ko ng aking kamay sa kanyang bibig. 3 kababaihan ang naglalakad niyon. At ang isa doon ay ang sa tingin ko'y ubod ng ganda na pinakamaganda sa mga nakita ko sa lahat. Nang maya-maya pa'y biglang nagsalita muli si Kadyo. Islaw, may naisip ako. Kikilalanin ko yung mga babae. Sambit ni Kadyo. Huwag na Kadyo. Nakakaya. Tugon ko. Bakit ka pa may hiyaya dyan, Islaw? Kita mo ngayon lang natin makikita ang mga babae niyan. Kung hindi natin matatanong ang mga pangalan nila, baka hindi na natin sila makita pang muli. Hindi naman tayo mga taga rito. Sambit pa ni Kadyo. Kung sa bagay, tama nga naman si Kadyo. Kung kaya't hindi na ako tumutol pa. Kahit nahihiya, ay hinayaan ko na lamang si Kadyo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala, Islaw. Diyan ka lamang. Ako nang bahala. Sambit pa ni Kadyo. Walang ano-ano, ay naglakad si Kadyo patungo sa mga babae na kinabibilangan ng magandang dilag na yun. Nakasalukuyang naglalakad pa din sa may tabing kalsada. Ako naman ay nananatili lamang sa aking kinatatayuan. Habang nanlalamig ang mga kamay, ay hindi ko malaman ang aking ikikilos. Para akong pinagpapawisan na hindi ko maintindihan. Na para akong maiihi na ewan. Habang papalapit si Kadyo sa mga kababaihan, ay hindi ko na malaman kung anong aking gagawin. Dahil doon ay napatago na lamang ako sa puwetan ng aking kalabaw. Habang sinisilip si Kadyo sa kanyang gagawin. Nang maya-maya pa'y nakalapit na nga si Kadyo. At napahinto naman ang grupo ng mga kababaihan. At maging ang magandang dilag ay napahinto rin. Magkahalong gulat, hiya, at ganun din ay tuwa ang nararamdaman ko. Nahihiya ako sapagkat baka malaman nila
na may gusto ako sa magandang dilag. Ngunit natutuwa naman ako at gusto kong malaman ang pangalan nito. At sa sobrang tuwa ko naman, ay bigla akong umalis sa aking pagkakatago at napasunod ako patungo kay Kadyo. At habang papasunod, ay napansin ako ng magandang dilag at bagyang nagulat ito. Huwag kang mabigla, Bini-Bini. Nais lang naming malaman ang inyong pangalan. Sambit pa ni Kadyo. Nang marinig nila yun, ay napahinto ang mga ito. At bagyang napangiti. Napakaganda niya talaga. At lalong tumingkad ang kanyang kagandahan. Nagsalita ang isa sa mga kababaihan na naroroon daw sila upang manood ng karera ng kalabaw. Nang biglang may dumating na isang lalaki na nakasakay sa kalabaw na sa tingin ko ay mga kasing idara na ni tatay. At nakatingin ito sa amin ng masama. Dahil doon ay napaatras si Kadyo. At saka parang tumango na at saka humingi ng dispensa. Ako din ay napaatras at napatulala sa mga nangyayari. Tiningnan lamang kaming dalawa ng lalaki at tinititigan kami ng masama. Ngunit hindi naman ito nagsalita. Napatango na lamang ang mga babae at napasunod sa lalaki. Iniisip ko na lamang na baka nagalit ang lalaki sapagkat basta-basta na lamang naming nilapitan ang mga kababaihan. Baka kamag-anak nila yun. Bulong pa ni Kadyo. Kaya nga, baka nga Kadyo, sambit mo. Nung mga sandaling yun ay nakakaramdam pa rin ako ng kaba. Dumadagundong pa rin ang aking dibdib nung mga sandaling yun. At halos hindi makapaniwala sa nangyari. Nang maya-maya pa tinawag na kami ni Kapitan sapagkat magsisimula na ang karera. Islaw! Halika na! Tutungo na tayo sa plaza! Sigaw pa ni Kapitan. At bago umalis, ay sinabihan ako ni Kadyo. Islaw, malamang sa plaza din ang tungo ng mga kababaihan. Kailangan magtungo na natin dun kagad. Bulong pa ni Kadyo. At kung kanina ay parang tinatamad ako sa karerang ito, ay sa isang iklap, bigla na akong gininahan at hindi na ako makapag-antay pa na makatungo ng plaza upang masimulan ng karera. At habang papunta sa plaza, muli ay nagpayabangan na naman sina Kapitan at Mang Tiago. Lalo pa nung nakita ako na ang kalabaw na ilalaban nila Mang Tiago. Natitiyak ko sa aking sarili na mananalo na ako. Tiago! Ipupusta ko ang 5 baboy para din sa kalabaw namin. Kami ang mananalo! Sambit pa ni Kapitan. 5 baboy lang palang kaya mo eh. Gusto mo gawin na nating 10 baboy ba? Sambit pa ni Mang Tiago. O sige, ako pa talagang hinamon mo ah. Sambit pa ni Kapitan. Kakain lamang ng darak ang alaga mo na ilalaban sa amin. Dagdag pa ni Kapitan. Walang tigil ang naging yabangan ng magpinsan. At halos nagtatawa na ang mga tao sa paligid dahil sa pagyayabangan ng magpinsan. Pagkadating sa plaza, ipinahilera na
ang mga lalahok sa karera. Ngunit bago pa ako makihilera, ay tinawag ako ni Kadyo. Slow! Hinahanap ko yung babaeng nakita natin kanina. Parang hindi ka pa makita. Pero sigurado ako naririto rin yun. Kaya dapat tayong manalo. Bulong pa ni Kadyo. At sa mga nagdaang karera na nilahukan ko, ngayon lamang ako nagkaroon ng matinding pagnanasa na manalo. Kaagad ay napabulong na ako ng mga dasal na uusalin ko. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang ako ng aking pag-uusal nang biglang may pumukaw sa aking atensyon. Biglang humarang sa aking dinaraanan ng lalaki, nakasama ng magandang dilag at ng iba pang babae kanina. At nakatingin lang ito sa akin. Ilang sandali pa'y bahagya itong lumapit. Kung nais mong malaman ang pangalan ng aking anak, kinakailangang talunin mo muna ako sa karera. Sambit ng lalaki. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng pagpunta sa mga hilera ng mga kalahok nang biglang may pumukaw sa aking atensyon. Nakita ko ang lalaki kanina, nakasama ng mga kababaihan at ng magandang dilag. At nakatingin lang ito sa akin. Ilang sandali pa ay bahagya itong lumapit. Kung nais mong malaman ang pangalan ng aking anak, kinakailangang talunin mo ako sa karera. Biglang sambit ng lalaki. At sabay umalis na ito. Nabigla ako sa sinabing yun ng lalaki. At parang may kakaiba sa kanyang sinabi. Hindi kaya matindi ang naging galit niya sa amin? O baka naman ay masyadong naging marahas ang paglapit namin sa mga kababaihan kanina? At baka naging dahilan yun upang maging parang walang pakundangan ng aming naging kilos kanina ni Kadyo. Ngunit sa isang banda ay natuwa ako sapagkat nasisiguro ko na makikilala ko na ang magandang dalaga pagkatapos na itong karera. At sisiguraduhin ko rin na gagamitin ko ang pagkakataon na yun upang humingi ng dispensa sa lalaki. Maaaring kaanak niya ang mga kababaihan, kaya siya kumilos ng ganun. At pinangangalagaan lamang niya ang kapakanan ng kanyang mga kaanak. Mga bagay na tumatakbo sa aking isipan. Nakita din pala ni Kadyo na nilapitan ako ng lalaki. Kaya agad din akong nilapitan ni Kadyo nung makalayo na ang lalaki. Slow, anong sabi sa'yo ng lalaki? Tanong kagad ni Kadyo. Ang sabi niya lamang sa akin, kung nais ko daw malaman ang pangalan ng magandang dilag, kinakailangan ko daw siyang talunin sa karera. Sambit ko. Islaw! Ito ng pagkakataon mo! Ito ng pinag-aadyanan ng tadhana! Halos papasigaw na sambit ni Kadyo dahil sa tuwa. Sa loob-loob ko, alam ko na ako na ang mananalo. Inaantay ko na lamang na magsimula ang karera.
At alam kong kahit mabilis ang kanilang mga kalabaw, ay hindi sila uubra sapagkat taglay ko ang dasal na makakapag-utos sa kalabaw. Kasama na dun ang alaga kong kalabaw at ganun din sa kanila. Ilang sandali pa ay kumakaway na si Kapitan at tinatawag na kami. Islaw! Islaw! Halika na! At nang malagyan ka na ng bilang! Sigaw pa ni Kapitan. Kung kaya't nagtungo na ako doon mismo sa hanay ng mga lalahok sa karera. Iba't ibang mga kalabaw na ang naroroon. Ang iba'y may kanya-kanya pang mga palamuti. At nasisiguro kong mga mahuhusay at magagaling magpatakbong ng mga kalabaw ang mga sasali sa karera. Ngunit alam ko rin sa sarili ko kung ano ang dapat kong gawin. Nang maya-maya pa'y nagsipaghiyawan ang mga manonood, nananabik na ang mga ito sa magaganap na patimpalak. Natuwa ako sa mga kabi-kabila ang sigawan ng mga tao. At maging ako ay nakaramdam ng tuwa. Damang-dama ko ang kapistahan sa baryong ito. Islaw! Umayos ka na at magsisimula ng laban. Pakainin mo ng alikabok ang mga kalaban mo! Sambit pa sa akin ni Kapitan. Ilang sandali pa'y nagtungo na sa bandang unahan si Mang Tiago. Hawak-hawak na ito ang pulang panyo. Marahil ay upang pasinayaan na ang pagsisimula ng karera. Magandang umaga mga kababaryo! Maraming salamat sa inyong pagpunta at pakikiisa sa ating kapistahan. Maraming salamat at sinamahan ninyo kami sa pagdidiwang sa araw ng aming kapistahan at sa mga kalahok ng karera ngayong taon. Hangad ko ang inyong kaligtasan. Subalit, binabalaan ko na kayo na magiging mahirap ang karera sapagkat napakabilis ng aming pambato. Sambit pa ni Mang Tiago. At dahil doon ay nagsipagtawanan ang mga taga-baryo at sinundan niyo ng masigabong palakpakan. Si Kapitan naman ay tila umuusok ulit ang ilong pagkadinig ng sinabi ni Mang Tiago. Nagsalitang muli si Mang Tiago. Ilang sandali lamang ay sisimulan na natin ang karera ng mga kalabaw. Ihahagis ko ang pulang panyong ito na hawak-hawak ko. At pagkalapag nito sa lupa, simula na ng karera. Nauunawaan niyo ba? Sigaw pa ni Mang Tonyo. Sa bilang ng 3. 1, 2, 3! Nang bigla akong naalala at nawala sa aking isipan na usalin ang dasal. Pagkalapag ng pulang panyo ay nagsipagtakbuhan ng mga katunggali kong kalabaw. Habang ako'y napag-iwanan na ng ibang kalahok, maging ang lalaking lumapit sa akin ay kumaripas na rin ang takbo ng kanyang alagang kalabaw. Hiyawan muli ang mga tao nang makitang naiwan ako at nagtawanan ng mga ito. Si Kapitan naman ay sigaw ng sigaw na parang sa isang trumpeta at tila umuusok pa rin ang ilong habang napag-iiwanan na kami. Ako naman ay bigla akong naisip yung dasal. Inuusal ko na ng maayos ang dasal
Hanggang sa natapos ko na ito. Pagkatingin ko sa paligid, ay ang layo na ng agwat ng mga kalaban ko. Dahil doon ay bigla na akong bumulong. Binulungan ko ang aking kalabaw. Takbo! At parang kabayo ang alaga kong kalabaw. At tumalon-talon pa ito. At saka biglang tumakbo. Sigawan muli ang mga tao. At sinabayan pa iyon ng tawanan. Ngunit malayo-layo na ang agwat ng mga katunggali kong kalabaw. Kung kaya't habang tumatakbo, ay muli akong bumulong. Lahat kayong nakalaban ko na kalabaw, bagalan niyo lamang ang inyong takbo. At biglang bumagal nga sa pagtakbo ang mga katunggali kong kalabaw. At ang iba ay mga nagsipaglaglagan pa habang nakasakay sa likuran ng kani-kanilang kalabaw. Dahil animoy huminto ang mga ito at bumagal nga sa pagtakbo. Sigawan muli ang mga tao. Hiyawan. At tawanan din ang mga ito sa mga nangyayari. Tuloy-tuloy naman na tumakbo ng mabilis ang alaga akong kalabaw. At binulungan ko pa ito. Bilisan mo ba ng takbo? At lalo pang ang kumaripas ng takbo ang alaga kong kalabaw. At sinabayan iyon ng nakabibinging sigawan ng mga tao nang makitang humahabol na ang alaga kong kalabaw at unti-unti nang lumalapit sa mga nangunguna sa karera. Ang iba namang may-ari ng kalabaw na kasali sa patimpalak ay todo palo na ang ginagawa sa kani-kanilang kalabaw. Subalit hindi pa rin tumatakbo ng mabilis ang kanilang alaga. At ang iba ay halos maputol na ang mga patpat na dala-dala sa todo palong ginagawa sa mga alaga nilang kalabaw. Hanggang sa isa-isa ko nang naabutan ang mga kalaban ko sa karera. Patuloy ang sigawan ng mga tao. Tuwang-tuwa nung isa-isa ko nang naaabutan ang mga katunggali ko sa karera. Sa mga lagpas 10 kalahok sa karerang ito, kalahati dito ay naungusan ko na. Subalit may mga nananatili pa rin sa bandang unahan ko. Ngunit kagaya ng mga naunahan ko, ay mababagal na rin ang takbo ng kani-kanilang mga kalabaw. Hanggang sa naunahan ko na nga ang nasa panlimang pwesto. Halos yumanig ang lupa dahil sa kakatalon ng mga manonood. Tuwang-tuwa sa kanilang nakikita. Ako na ang nasa ika-4 na pwesto. Ngunit meron pa rin 3 kalabaw pa ang nasa unahan ko. Kung kaya't muli kong binulungan ng alaga akong kalabaw. Takbo pa! Mabilis! At tumakbo nga ng mabilis ang alaga akong kalabaw. Higit pa sa kanina. Hanggang sa naabutan ko pa ang isang kalabaw na nasa ika-3 pwesto. Halos hindi magkandamayaw na ang mga tao sa pagsigaw at hindi na mapigilan ang kani-kanilang mga sarili. At habang tumatakbo, ay nakita ko na ang kalabaw na nasa unahan ko. At ang kasunod ko na ay ang kalabaw ni Mang Tiago. Lalo pang lumakas ang sigawan ng mga tao pagkakita nun. At lalo ko pa rin pinatakbo ng mabilis ang aking kalabaw.
hanggang sa maungusan na namin ang kalabaw ni Mang Tiago. Dumadagundong na ang ingay sa paligid. Talunan na ng talunan ang mga taong nanonood. Ngunit meron pang isang kalabaw na nasa unahan ko. Kung kaya't lalo ko pang pinatakbo ng matulin ang alaga kong kalabaw. At kung ang mga kalabaw na naunahan ko kanina ay todo palo ang ginagawa sa kanika nilang mga kalabaw, itong nasa unahan ko ay hindi iyon ang ginagawa. Bagkus ay hindi niya hinahampas ang kalabaw. Tuloy-tuloy na mabilis ang takbo namin. At unti-unti na kaming dumidikit sa nangungunang kalabaw. At halos kasabayan ko na ito nang makita ako ang sakay nito. At dun ko pa lamang ito napagtanto. Siya ang lalaking nakita ko na kasama ng magandang dilag. Siya ang kumausap sa akin na kinakailangan ko siyang talunin. Kung kaya't lalo ko pang pinag-igihan at lalong hinangad na manguna sa karera. Unti-unti ay mauungusan ko na ang lalaki at ang kalabaw niya. Mauunahan ko na sila. Nang ilang sandali pa'y dumikit ang kalabaw nito sa amin. At walang ano-ano, lumingon sa amin ang lalaki. Kasunod nun ay may iniihip ito sa kanyang kamay. At saka naman ay binuga sa akin. Pagkabuga ay bigla akong natigilan. At biglang nablangko ang aking isipan. Bigla na lamang akong parang nakalutang na hindi ko mawari. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari. Parang biglang tumigil ang lahat. At wala na akong maalala. Nang maya-maya pa, ay bigla na lamang akong nagkamalay. Habang nakasakay pa rin sa aking kalabaw. Nang making mapagtanto, ay madami ng taong nasa paligid ko. Marami akong naririnig sa aking paligid. Islaw! Islaw! Anong nangyari? Naririnig kong tanong sa aking paligid. Nang maya-maya pa, ay bigla na lamang akong nagkamalay. Habang nakasakay pa rin ako sa aking kalabaw. Madami ng tao ang nasa paligid ko. Marami akong naririnig sa aking paligid. Islaw! Islaw! Islaw, anong nangyari sa'yo? Naririnig kong tanong sa akin na nagmumula sa paligid. Nang maya-maya pa, ay parang may sumasampal-sampal pa sa akin. Nang bigla na lamang akong mahimasmasan. Pagkatingin ko, napakaraming ang tao sa aking paligid. At kabilang na ron, sina Kadyo, sina Kapitan, sina Mang Ambo, si Mang Berting at si Mang Tiago. Islaw! Ano bang nangyari? Tanong kaagad sa akin nila Kapitan. Ano po bang nangyari? Tanong ko rin kaagad kina Kapitan.
Yun nga ang itatanong namin sa'yo, Islaw. Kung ano ba ang nangyari? Tanong naman pabalik sa akin ni Kadyo. Ang totoo po niyan, wala po akong maalala. Bukod sa nakasakay ako ng kalabaw, biglang nablangko ang aking isipan. Sambit ko. Islaw, kanina kasi parang huminto ka sa gitna ng karera. At parang pinapauna mo ba yung lalaking kausap mo kanina? Sambit pa ni Kadyo. Gulat na gulat ako sa narinig ko kay Kadyo. At ang mas nakakagulat pa rin ay wala akong maalala ni isang bagay sa mga nangyari. Islaw! Ano bang nangyayari sa'yo? Parang hindi mo pa gustong tapusin ang karera kanina. Banggit pa ni Kapitan. Gulong-gulo ako sa kaganapan. Hindi ko malaman kung sino ang aking paniniwalaan. Dahil doon ay naglakas loob na akong magsalita. Sino po bang nanalo? Tanong ko. Sino pa ba? Di ikaw! Ang pinakamabilis sa karera ng kalabaw! Sambit pa ni Kapitan. Tama si Kapitan. Pero kakaibang pagkapanalo mo, Islaw. Hindi pang karaniwan. Dagdag pa ni Kadyo. Oo. Tama ang sinabi ni Kadyo. Hindi nga din alam namin kung paano nga nangyari yon. Kaya't itatanong namin sa'yo kung ano bang naganap nung pagtatapos ng karera. Dagdag pa ni Kapitan. Oo nga. Bigla kang natulala na para kang nakakita ng multo. Sambit pa ni Mang Tiago. Oo nga, Islaw. Ano ba talagang nangyari? Bakit nagkaganon? Tanong naman nila Mang Ambo at Mang Berting. Ako naman ay hindi ko rin malaman ang isasagot, sapagkat hindi ko nga malaman kung anong nangyari. Oo, ikaw ang panalo, Islaw. Walang kaduda-duda. Ket, Tiago, yung 10 baboy ko ihanda mo na at bago magkalimutan pa. Sabay halakhak pa ni Kapitan. Si Mang Tiago naman ay napapailing na lamang noong mga sandaling yun. Kaya nga, Kapitan, 10 baboy yun. 10 baboy ang panalo natin. Mga 2 baboy yan ililitsyon natin. Hindi ba, Kapitan? Yung 2 naman ay iaadobo natin at gagawing nilaga. Sambit pa ni Mang Ambo. Tama. Ang sarap nun lilitsyonin natin at ilalaga ang iba. Magpapakulo na ba ako ng tubig? Banggit pa ni Mang Berting. At habang nag-uusap-usap kami, ay nagsalita na si Mang Tiago sa harapan ng kanilang mga kababaryo. Mga kababaryo, tuloy pa din ang kasiyahan sa baryong ito. Tuloy-tuloy ang pagdiriwang natin ng kapistahan. Doon naman tayo banda. At tuloy natin ang inihandang programa para sa ating mga kababaryo. Tara na! Banggit pa ni Mang Tiago. At nagtungo na nga ang mga tao sa may gitnang bahagi ng plaza, kung saan may ginawang entablado sa gitna upang idaos ang pagpapatuloy ng kapistahan. Ako naman ay katabi ko pa rin ang aking alagang kalabaw. At litong-lito pa rin sa mga nangyayari. Nang bahagya ng kumalma ang paligid at naiwan na lamang sa paligid ay sina Mang Ambo, Mang Berting, si Kadyo at maging si Kapitan. Muli kong tinanong si Kadyo tungkol dun. Kadyo, sabihin mo nga sa akin ng buong buo.
Ano ba talagang nangyari? Tanong ko. Seryoso ko ba talaga dyan, Islaw? Wala ka pa talagang maalala? Tanong ni Kadyo. Tatanungin ba kita ng ganyan kung naaalala ko yung mga nangyayari? Tugon ko. Tama nga naman si Islaw, Kadyo. Tatanungin ka ba niya kung naaalala niya? Sambit naman ni Mang Ambo. Teka, Islaw. Sigurado ka ba? Wala ka ba talagang naaalala? Dagdag pa ni Mang Ambo. Wala po talagang Mang Ambo. Tugon ko. Oo, kita mo na. Kita mo nga yung tanong mo ni Ambo. Yan na nga yung tanong ni Kadyo kanina. Tapos yan din ang itatanong mo pala. Sambit naman ni Mang Berting. O Kadyo, pagbigyan mo na nga to si Islaw. Ikwento mo nga ng walang palya ang nangyari kanina dun sa karera. Utos pa ni Mang Ambo. Ganito yan, Islaw. Nung bago magsimula ang karera at pinatawag kayo nila Kapitan at Mang Tiago upang ilista ang inyong mga pangalan. Nilapitan ka ng lalaking yun bago magsimula ang karera. Nang bigla akong putulin ang sinasabi ni Kadyo niyan. Kadyo, hindi yan sa bahagi niyan. Doon na mismo, yung sa karera na. Yung mga bagay niyan ay naaalala ko pa. Pero yung mismong papatapos na, yun ang hindi ko maalala. Sambit ko. Saan ba sa karerang naaalala mo? Tanong pa ni Kadyo. Dahil doon ay napaisip ako. Alam ko na. Yung naunahan ko na yung kalabaw ni Mang Tiago. At nasa pangalawang peso na ako. Tugon ko. Yan ang ikwento mong Kadyo. Yang bahagi niyan. Tama. Yang bahagi niyang karera. Yan yun. Sambit pa ni Mang Ambo. O ganito yun, Islaw. Nag-uunahan na kayo. Hindi ba't nakasakay ka sa iyong kalabaw? At ang nasa unahan mo naman ay nakasakay din sa kalabaw. Nagkakarerahan kayo. Yun ang nangyayari. Sambit pa ni Kadyo. Nang biglang sumabat naman si Mang Ambo. Siyempre nagkakarerahan sila. Karera rin ng kalabaw eh. Ayusin mo nga kasi yung salaysay mo, Kadyo. Sambit pa ni Mang Ambo. Ito na nga po, Mang Ambo. Ito na po. Ayun na nga. Pinapasakalyahan ko lamang. Ito na talagang nangyayari. Nauuna ang lalaki niyon. Yung lumapit sa Islaw, nauuna siya. Nang bigla kang rumimate. At talaga namang umarangkada ka bigla. At parang sinilaban ng puwet ng iyong kalabaw. Sapagkat talagang sumasagit si Tito. Kuwento pa ni Kadyo. Yan, ganyan. Tama. Ganyan nga nangyari. Ituloy mo, Kadyo. Ituloy mo. Dagdag pa ni Mang Berting. At nagpatuloy pa sa kwento si Kadyo. Nung umaarangkada ka na, Islaw, unti-unti mo nang nauungusan yung kanyang kalabaw. Talagang nagsasagit-sitan ng dalawang kalabaw. At lintik na ang hiyaw ng mga tao nun. Maging ako'y napapahiyaw. Kwento pa ni Kadyo. Kunti na lamang ay papalapit na kayo sa dulo. Kunting-kunti na lamang. Nang bigla kang huminto at tila naglakad na lamang ang iyong kalabaw. At ang lalaki naman ay napahinto rin ng kalabaw. Pinapaarya niya ang kanyang kalabaw. Subalit ayaw din namang tumakbo. Ni ayaw lumakad. Maya-maya pa'y hinataw-hataw na ng lalaki ang kanyang kalabaw. Subalit hindi ito natitinag at hindi umuusad. Hanggat naglakad yung kalabaw mo. Oo, naglakad na lamang ang kalabaw mo hanggang sa dulo.
Maya-maya pa hinataw na ito ng lalaki. Subalit hindi matinag ang kalabaw at hindi talaga umusad. Umusad lamang ang kalabaw nung kayo gumalaw na. Ang kalabaw mo naman ay naglalakad lamang na parang nasa bukid lang. Ganun ang ginagawa, Islaw. Ngunit dahil sa sobrang lapit na sa dulo, yung kalabaw mo na ang nauna. Nung nakauna ka na, isa ka pa lamang din nakakilos yung ibang kalabaw. Kwento pa ni Kadyo. Manghang-mangha kaming lahat. Hindi namin alam paano nangyari yun. Kwento pa ni Kadyo. Ganyan na ganyan nga. Ganyan na ganyan nga ang pangyayari, Islaw. Napakahusay mo, Islaw, magkwento. Ganyan na ganyan. Sambit pa ni Mang Ambo. Pero yun nga ang ipinagtataka namin, Islaw. Anong nangyari doon? Bakit gano'n ang nangyari? Tanong pa ni Mang Berting. Tama! Iyon ang ipinagtataka namin. Lahat ng mga nanonood kanina, lahat ng naririto, gulat na gulat. Ngunit tuwang-tuwa rin naman sapagkat kakaibang nangyari. Kakaibang pamamaraan sa pagtatapos ng isang karera. At hindi namin alam paano nangyari yon? Tanong naman ni Kapitan. Dahil doon ay hindi ko na malaman ang isasagot. Hindi ko din po maalala talaga, Kapitan. Ang totoo po niyan nung nasa ikalawang pwesto na ako, hinahabol ko yung nasa unahan. Biglang dumikit yung kalabaw nung lalaki na yun sa akin. At ilang sandali pa'y may iniihip siya sa kanyang kamay. At saka ibinuga sa akin. Yun lang ang naalala ko. Nung mangyari yun, bigla na lamang akong nablangko. Bigla na lamang hindi ko na namalayan ang nangyari. Sambit ko. Ano ka, Islaw? Sinasabi mo bang nagayuma ka? Tanong ni Mang Ambo. Naku, Islaw, nagayuma ka pala. Ibig sabihin niyan magkakagusto ka sa lalaking yan. Magpapakasal na kayo. Sambit pa ni Kadyo. Hindi ganun yun, Kadyo. Maaring nagayuma nga. Ngunit may ganyang klase ng gayuma. Yung mapapasunod ka lamang. At kaya din itong magawang mapalimot kung ano yung nangyari. Maaring isa rin itong uri ng hipnotismo. Alin lang sa dalawa? Ginayuma ka o hipnotismo? Maaari nilang magawa yan sa inyo sa ganyang pamamaraan. Mag-uusal ng dasal at iihip sa iyo. Sambit pa ni Kapitan. Ang galing mo talaga, Kapitan. At nalalaman mo yung mga ganyang bagay. Talagang napakatalino ni Kapitan. Sambit pa ni Mang Berting. Ano ka mo, Kapitan? May ganong klase ng gayuma? Tanong pa ni Kadyo. Oo, Kadyo. Kung hindi mo na itatanong nung kabataan ko, ay makailang beses na akong kamuntik-muntikang magayuma. Sapagkat maraming nagkakandarapang babae sa akin. At nais nila akong pikutin. Mabuti na lamang. At may nalalaman ako sa mga ganyang bagay. At nagawa akong kontrahin. Sambit pa ni Kapitan. Ganun po ba, Kapitan? Lahing pikutin po pala kayo? Sambit pa ni Kadyo. Talaga ba, Kapitan? Napakahusay niyo pala, Kapitan. Talagang karapat dapat na ikaw ang aming Kapitan. Dagdag pa ni Mang Ambo. Labis akong napaisip nung narinig ko ang sinabing yun ni Kapitan. At maaaring tama nga si Kapitan.
sapagkat ganun na ganun ang nangyari sa akin. Nang magsalita pang muli si Kapitan. Teka, sino ba yung lalaki na yan? Tanong ni Kapitan. Hindi ko po alam, Kapitan. Hindi ko po siya kilala. Tugon ko. Pero nabanggit ni Kadyo kanina na nilapitan ka raw ng lalaki bago pa magsimula ang karera. Tanong ni Kapitan. Opo, Kapitan, tama po yan. Nilapitan ako ng lalaki at sinabihan akong nais ko daw makilala ang kanyang anak. Kinakailangan matalo ko siya sa karera. Sambit ko. Kung ganun itanong natin kay Tiago yan. Sigurado kilala niya yung lalaking yan. At kapag taga rito yan, maaari nating makausap. Sambit pa ni Kapitan. At agad naming tinungo ang pinsan ni Kapitan. Yun ba? Yung lalaking yun? Hindi yan taga rito Hindi ko din siya kalala. Tugon naman ni Mang Tiago. Naku, paano natin malalaman ang pagkakakilanlan ng lalaking yan? Tanong naman ni Mang Berting. May naisip ako. Alam ko na. Magpakarera ulit tayo at baka sumali ulit yung lalaki. Mungkahi pa ni Mang Ambo. Ambo, katatapos ang ng karera. Magpapakarera ka na naman. Di magpupustahan na naman kami ni Tiago. Mamaya makabawi pa yan. Huwag na. Sagot pa ni Kapitan. Teka. Malamang nakalista ang pangalan ng mga sumali sa karera. Titingnan ko listahan. Sambit naman ni Mang Tiago. At habang tinitingnan ang listahan, ay napatanong ako. Siya nga pala, Kadyo. Asan yung lalaki na yun? Anong nangyari nung pagkatapos ng karera? Tanong ko. Ayun ba? Nagkaroon kasi ng bahagyang kaguluhan kung sino talagang nanalo. Yung lalaki na yun, pinipilit na siya raw ang nanalo. Pero kitang-kita ako na ikaw ang panalo. At hindi lamang ako. Maraming nakakita. Sapagkat yung kalabaw mo talaga yung nauna. Kaya para maiwasan ang kahit na anong kaguluhan, ay nagkaroon ng botohan. Pinapili ng Mang Tiago ang mga tao sa kung sa tingin nila ay sino ang nanalo. At ikaw ang pinili ng mga tao. Matapos yun ay umalis na lamang ang lalaking iyon nang walang pasabi. Kwento pa ni Kadyo. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Mang Tiago. Eto na ang pangalan ng lalaking yun. Nakita ko na. Siya, si Roman Pasino. Roman Pasino. Shoutout lang po natin ang ating mga tagapakinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga, din po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West de Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.
Shoutout po kay Ma'am Aya Flores. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jekyll Recorba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Jean Albino. Diyan po sa may Riyadh, Saudi. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Si Sir Roland Fadrigo. Shoutout po. Kay Sir Ticarol TV Mix. Shoutout po. Kay Ma'am Feli Rivera Raimundo. Shoutout po. At kay Sir Arnav TV. Shoutout po. Maraming salamat po.